itong mga oras ng sala, ang mga oras na bawal na magsagawa tayo ng sunna dito na mutlaka. Ibig sabihin, kung gusto mong mag-sunna, iwasan mo yung oras na yan. Ano yun? Sa oras na sumisikat ang araw hanggat sa tuluyan ng sumikat. Pag sumisikat yung araw, bawal ka magsala. Pasikat pa lang. Kailangan tuluyan ng sumikat. So, sa estimated natin dyan, sabi ng ating mga ulama, mga 10 to 15 minutes after sumikat ng araw, pwede na. Pag sikat ng araw, halimbawa yung araw, lumalabas, umuusbong pa lang. Sa oras na yun, bawal mag-sunna. Stop ka muna mag-sunna. Pag tuluyan ng sumikat yung araw, doon na pwede ka na mag-sunna. Sunna salatul duha, sunna mutlaka. Pwede kang mag-sunna sa oras na yan. Naintindihan? Pangalawa, na ipinagbabawal na magsagawa ng sunna sa tanghaling tapat. Walang anino. Tanghaling tapat ang ano. Okay. Ibig sabihin, anong tanghaling tapat? Anong tanda? Wala kang anino. Pag wala kang anino, bawal magsunna dyan. At hindi pa yan oras ng duhur. Kaya pagka maglagay ka lang, napakasimple lang, maglagay ka lang ng poste. Stick. Pag wala ng anino yan, ibig sabihin, sa oras na yun, bawal mag-sala. Okay? Pangatlo, pagkatapos ng salatul asar, bawal din mag-sunna. After salatul asar, walang sunna yan. Pang-apat, na bawal magsagawa ng sunna sa oras na palubog ang araw hanggat sa tuluyan na itong lumubog. Hanggat, halimbawa, palubog na yung araw, bawal ka magsunna dyan. Kailangan hintayin mo munang lumubog ang araw kung gusto mong magsagawa ng sunna na sala. Panglima, na bawal magsagawa ng salat sa oras sa pagkatapos ng salatul fajar. Pagkatapos ng salatul fajar ay bawal magsagawa ng sunna. Pagkatapos ng fajar, ibig sabihin, dalawang sala na pagkatapos ng sala na ito ay bawal magsunna. Anong mga sala yun? After asar and after fajar. Ano kaya yun? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, salatu sa'atin nahana Rasul sallallahu alaihi wasallam an nusalli fihinna wa aw naqbira fihinna mautana. Dito may 3 oras. Dito sa 5 may 3 oras diyan na pati ang paglibing sa patay hindi pwede. Pati ang paglibing sa patay hindi pwede. Hindi lang yung sala. Pag may namatay, wag natin siyang ilibing sa oras na yan. Dito sa 5 na yan, may 3 dyan na oras na hindi lang bawal magsunna. Bawal pang ilibing ang patay. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, salatu sa'atin nahana Rasul sallallahu alaihi wasallam an nusalla fihinna aw naqbira fihinna mautana. 3 oras na ipinagbawal dito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na magsagawa ng sala. Ano ibig sabihin ng sala dito? Sunna. Okay? Wa an naqbira fihinna mautana, at ilibing natin ang mga namatay dito. Bawal din natin ilibing ang mga namatay sa atin. Sa oras na yun, pag may namatay at makita mo yung oras na ito, huwag mo munang ilibing yung patay. Narinig niyo na ba ito before? Hindi pa. Kaya tayo nag-aaral para matutunan. No? Okay. Hina tatlo asyams bazigatan hatta tartafi, sa tanghaling tapat. Pag may namatay sa tanghaling tapat, huwag mo munang ilibing. Pero pwedeng isagawa ang salatul janaza, pwede. Ang salatul janaza walang oras. Pag may namatay at isasagawa ang salatul janaza at pumasok yung mga oras na yun, nabawal na ito, pwedeng isagawa ang salatul janaza kahit sa mga oras na ipinagbabawal. Naintindihan? Ang bawal lang sa oras na yan ay ang paglibing. Naintindihan? So, anong oras yun? Tanghaling tapat. So, pag naisagawa ang salatul janaza ng maaga, ang salatul janaza kailangan talaga pagkatapos ng sala, nakikita niyo sa mga masjid, na isinasagawa ang salatul janaza every matapos ang obligadong sala. Kung namatay before maghrib, hinihintay mo na ang maghrib. Pag namatay sa before asar, hinihintay mo na ang asar. Pag namatay before duhur, hinihintay mo na ang duhur. Anong napansin nyo? Bakit kaya? Ganun ba talaga ang oras ng salatul janaza? Hindi.
Ang salatul janaza, hindi obligado na kailangan hintayin muna na isabay sa pagkatapos ng sala. So, anong layunin? Bakit hinihintay na isabay yung salatul janaza pagkatapos ng salat ng jamaa, nandun na yung bangkay, naghihintay na? Anong layunin? Para maraming magsala dun sa patay. Yes, yun ang pinaka-layunin. Dahil, tuturuan ko kayo, alam niyo po, yung namatay, nakakatulong sa kanya ang panalangin ng mga magsasala sa kanya. Pwedeng makatulong na mamagitan sa kanya na mapatawad ang kasalanan niya at makapasok sa paraiso ang tao na yan na namatay. Mayroong dalawa na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Una, kapag